Nagkita ang dalawang mayamang negosyante na si Pedro at Juan pagkatapos ng isang mahaba-habang biyahe ni Pedro mula sa Japan. Habang nag-uusap tungkol sa biyahe, sinabi ni Pedro, "Pare, tignan mo, nabili ko itong kahanga-hangang robot na sekretarya doon sa Japan. Ginagawa nito ang lahat ng kayang gawin ng isang human secretary, pero 20 beses na mas mabilis at 200% na mas epektibo. Saka, pagmasdan mong mabuti, mukha talaga siyang tao, di ba?" Sumagot si Juan, "Ayos yan pre ah, parang tao nga siya. Ang lupit naman yan, pero pre, kaya ba niyang, alam mo na, gawin ang ibang bagay?" Ngumiti si Pedro at sinabing, ba't di mo subukan pre nang malaman mo?" Nagmadaling kinuha ni Juan ang robot papunta sa banyo at makalipas ang 15 minuto, may nakakabinging mga sigaw ang nagmula sa loob ng banyo. Binatukan ni Pedro ang kanyang noo at sumigaw, "Nako pre, sorry, nakalimutan kong sabihin sa'yo yung butas dyan sa ilalim ng robot. Pangtasan ng lapis yun." Si Donald, na 90 years old na, ay nagpunta sa isang klinik para sa kanyang taunang pisikal na eksaminasyon. Lahat ng pagsusuri sa kanya ay bumalik na may normal na resulta na ikinatuwa ng kanyang doktor. Ngumiti ang kanyang doktor at sinabi, "Donald, mukhang okay ka naman sa lahat ng pisikal na aspeto. Kumusta ka naman mentally and emotionally? Payapa ka ba sa iyong sarili? At may mabuti ka bang relasyon sa Diyos?" Sumagot si Donald na may ngiti sa kanyang mga mata, "Di ako pinapabayaan ng Diyos. Alam niya na mahina ang aking paningin, kaya tinutulungan niya ako na kapag bumangon ako sa gitna ng gabi para pumunta sa banyo, poof, automatic na sumisindi ang ilaw para makaihi ako ng maayos at poof, namamatay ang ilaw kapag tapos na ako. Parang magic hano." Napataas ang kilay ng kanyang doktor sa narinig at sinabi, "Wow Donald, kahanga-hanga iyon. Mukhang mayroon kayong napaka-espesyal na koneksyon sa Diyos." Pagkatapos ng ilang sandali, naaalala pa rin ang kwento ni Donald, nagmulat ang matanda sa kanyang anak at ipinaliwanag ang kanyang kalagayan. "Mahal kong anak, medyo masama ang aking pakiramdam dahil mukhang hindi ko na kayang itanim ang aking mga kamote ngayong taon. Tumatanda na ako at hindi ko na kayang magbungkal pa ng lupa. Kung nandito ka lang, wala sana akong problema. Alam kong ikaw ang magbubungkal para sa akin. Nagmamahal, tatay." Nang matanggap ni Juan ang sulat mula sa kanyang tatay, sumulat din ito ng liham na kung saan may nakasulat sa sobre nito na confidential. Bawal makita ang laman ng sulat ng mga kawani ng gobyerno, lalo na ng mga pulis. Ilang araw ang lumipas at nakatanggap ang matanda ng sulat mula sa kanyang anak. "Mahal kong tatay, naku, huwag mong bungkalin ang lupa. Doon ko inilibing ang mga bangkay. Nagmamahal, Juan." Kinabukasan ng 4:00 ng umaga, dumating ang mga kawani ng gobyerno kasama ang mga pulis at hinukay nila ang buong lugar ng matanda, ngunit wala silang natagpo ang mga bangkay. Naghukay sila ng naghukay pero wala pa rin silang nakita, kaya humingi sila ng paumanhin sa matanda at umalis. Kinabukasan, nakatanggap muli ng sulat ang matanda mula sa kanyang anak. "Mahal kong tatay, sige, itanim mo na ang mga kamote ngayon. Ito na ang pinakamainam kong magagawa para sa'yo, lalo na at magkalayo tayo. O, di ba? E di nakalibre ka ng paghuhukay sa lupa. Nagmamahal, Juan." Isang araw sa opisina, sinabi ng CEO sa kanyang sekretarya, "Mag-a-abroad tayo ng 1 linggo para sa seminar. Iayos mo na ang travel arrangements." Tumawag ang sekretarya sa kanyang asawa, "Mag-a-abroad ako kasama ang CEO ng 1 linggo. Ingat ka, mahal." Tumawag ang asawa sa kanyang kabit, "Mag-a-abroad ang misis ko ng 1 linggo, kaya magkakasama tayo ng buong linggo. Mahal ko." Tumawag naman ang kabit sa estudyanteng tinuturuan niya, "Busy ako next week, kaya hindi mo na kailangang pumasok para sa lessons mo." Tumawag ang estudyante sa kanyang lolo, "Lolo, wala akong klase next week kasi busy si teacher. Magkasama tayo buong linggo." Tumawag ang lolo na siyang CEO sa kwentong ito sa sekretarya, "Sasamahan ko ang apo ko next week, kaya hindi ako makakadalo sa seminar.
I-cancel mo na ang trip. Tumawag ang sekretarya sa kanyang asawa. Nagbago ng isip ang CEO at kinansela na ang trip. Tumawag ang asawa sa kanyang kabit. Hindi tayo magkakasama next week, nakansela ang biyahe ng misis ko. Tumawag ang kabit sa estudyante. Nagbago ng plano, tuloy ang lessons natin next week. Tumawag ang estudyante sa kanyang lolo. Lolo, sabi ni teacher tuloy ang klase namin next week kaya hindi ako makakasama sa'yo. Tumawag ang lolo sa sekretarya. Sabi ng apo ko, hindi siya pwede sa susunod na linggo. Ituloy na ang paghahanda para sa seminar trip. Isang babae ang may problema sa pinto ng kanyang aparador na palaging natatanggal sa tuwing may dumadaang bus. Kaya't tumawag siya ng isang karpintero. Dumating ang karpintero at nakita niyang totoo nga, natatanggal nga ang pinto tuwing may dumadaang bus. Sige po ma'am, aalamin ko po kung ano ang problema. Kailangan ko po masilip mula sa loob ng aparador para matukoy ang sira. Pakisarado na lang po ang pinto, sabi ng karpintero habang pumapasok sa aparador. Mga ilang minuto lang ay dumating naman ang mister ng babae galing sa trabaho. Binuksan nito ang aparador at laking gulat niya nang makita ang karpintero sa loob nito. Mister, hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Mga walang hiya kayo. Bakit nagawa niyo sa akin ito? Karpintero, bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Mali ka po nang iniisip. Mister, huling-huli na kayo sa akto. Nagmamaang-maangan pa kayo. Sige, magpaliwanag ka kung bakit nasa loob ka ng aparador. Karpintero, bossing, maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na nag-aabang lang ako ng bus? Isang babae at isang lalaki ang magkatabing nakahiga sa kama nang biglang tumunog ang cellphone ng babae. Agad itong kinuha ng babae at sinagot, habang ang lalaki naman ay tahimik na nakatingin sa kanya. Masiglang nagsalita ang babae, "Hi, natutuwa akong napatawag ka." "Ano? Talaga? Ayos pala yan ah. Ang saya naman. Happy ako para sa'yo. Sige, enjoy kayo dyan ha. Ingat ka. Bye." Pagkalipas ng ilang sandali, ibinaba na ng babae ang cellphone. Hindi mapigilan ng lalaki na magtanong, "Mare, sino yun?" Ngumiti ang babae at sumagot, Ay, si pare mo yon. Tumawag lang para sabihin na nag-e-enjoy daw siya sa casino ngayon. Kasama ka? Madali lang to, guys. Bu, 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 burat, rat, rat, rat. Burat, burat, burat. Hah? Oh my god. You're so awesome, Lawrence Lim. It's Lawrence Lim with the W. Pam, 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 pam. This is the day that you will always remember as the day that you